Tukoy na ng pulisya ang person of interest sa pagpatay sa isang babae na isinilid pa sa storage box at isinakay sa isang bus. Dahil yan sa barcode ng ginamit nitong tape sa pagselyo ng kahon. Nakatutok si John Consulta. Walang kaalam-alam ang mga nasa bus station na ito sa Calamba, Laguna nitong Enero 1 na bangkay na pala ang laman ng plastic storage box na ikinakarga noon sa isang bus pasado alas 9 ng gabi. Pero ang lalaking nagsakay nito na nakuha ng CCTV at nagdeklarang tools ang laman na trace kalaunan dahil sa barcode na may iwan niya sa storage box. Barcode pala yon ng tape na binili sa establishmentong ito kung saan nakuhanan ang parehong lalaki 3 oras bago ang kuha sa bus station. Dito nakita siyang kumukuha ng tape na binayaran niya sa counter pasado alas 6 ng gabi. Person of interest na siya ng Basud at Cabuyao Police. May nakita kaming barcode na merong nakalagay na dito po sa isang store, shopping mall. January 1 po ito eh. Nakita namin na bumili siya ng tape. And tiningnan namin yung profile, yung damit, yung paano siya maglakad, yung mga initial identification niya. At ipinakita po natin sa witness natin at positibo niyang na-identify po itong suspect natin. Pwede naman binili niya muna bago niya patayin or binili niya, nagmadali siya doon kasi patay na. Ang bangkay matatagpuan kalaunan sa Basud, Camarines Norte at kikilalanin na sa isang 38 anyos na babae. Ayon sa kanyang ina, kinakasama ng biktima ang person of interest. Nang galugari ng soko ng Calabarzon Police ang apartment na mag-live-in partner, tumambad sa kanila ang basag na bote. Dito nila posibleng pinatay ang biktima bago siya isinilid sa plastic box. Selos ang isa sa tinitingnang anggulo ng pulisya sa nangyaring pagpatay. Crime of passion po. Bakit po, sir? Possible po sa selos. Halos araw-araw daw po sila nag-aaway. Magkalibin po, magkasama sila sa isang bahay. Isang kahawig ng inilabas ng computerized composite ang iniharap sa mga saksi pero lumabas na hindi siya ang hinahanap. Hindi po yan, sir. Gayunman, alam na nila ang pangalan ng person of interest. Possible po sana mag-surrender na siya. And may lead na din po kami kung nasan siya. May mga personnel na din po kami, may mga PNP personnel kaming ongoing po ang hot pursuit sa kanya. Nagpaabot na rin umano ng mensahe ang ka-live-in ng biktima sa ina nito at umamin umano sa pagpatay. Ang suspect, sir, karon pa lang yun, nag-chat dito sa akong anak. Nag-angkong siya ang nagpatay. Nag-surrender na siya dito sa akong anak. Kay aron daw, iya sad istorya niya iyang side nga nung napatay niya akong anak. Kwento pa ng ina, huling beses niyang nakausap ang kanyang anak hapon ng Enero 1 at sinabing nagkaroon sila ng di pagkakaintindihan ng kanyang live-in partner. Huwebes sa hapon, mga alas 4, inaaron nga oras yun, sir, na istorya pa na ako akong anak. Naghilak siya, nag-ingon nga, ma, nag-away na sad mi, ma. Ingko paglakaw diha, paglakaw. Ang gabi nag-chat ko saya, ingko ako naman kani. Kay nananghid man gud siya nga mulakaw adto siya saya igagaw dito lang sa siya kay nag-away lagi siya na iya kalibin. Nananawagan naman sila ng tulong para maiuwi ang labi ng kanyang anak sa probinsya sa Camiguin. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.